Hello mga hello mga hello mga vloggers ko. Kumakain akong candy, lollipop. Masarap to guys. Masarap to guys. Masarap. Lemon to. Masarap guys. Niyaya po rin niya akong pabalik dito. Dating dito po ng alas 3, bumaba po siya. Tomatoes. Head yung tomato ni Daddy. Tignan niyo. Nakaupo po sa may bato. Sabi niya, balikan po na lang siya. Basta alas 5 ng hapon, binalikan niya raw sa Kapral kung saan niya ito iniwan. Pero wala na raw ito doon. Wala rin daw si Kapral sa hotel kung saan sila nag-check-in. Kahit inabot pa siya ng gabi sa pagkahanap. Nagpatulong na si Hernandez sa mga pulis. Alas 8 ng gabi ng tatagpuan ang bangkay ni Kapral sa bangin malapit sa Hulet River. Ating gabi na yung Biyernes, nang ma-recover Guys, ito. ang kanyang mga natira ng River. Mami, ang laki naman yan. Ano sino binigay yan? Sino nabigay yan? Ano? Sino nabigay? Diyos, layo. Ma. Ma. Yung babae, di? Ma. Yung babae yung namatay, di? Kanti lang ma. Sirit ano ako guys. Kaugnay po ng balitang yan, tinutuloy ng person of interest ng PNP sa kaso ng pamamahay ni Cabral. Ang kanyang driver na si Carlo Hernandez dahil siya raw ang muling nakasama nito. Base sa inisyal na investigasyon, wala naman daw nakikita foul play ang otoridad. Ayon naman po yan kay Interior Secretary John Vic Remulla. Pero posibleng nagkaroon daw ng lapses kung paano nabalik sa pamilya ang cellphone ni Cabral at hindi agad napunta sa kustodiya ng mga pulis. Kasalukuyan din daw na subang sa ilalim sa autopsy at DNA test ang mga labi ni Cabral. Mga kapatid, uling Biyernes na bago ang Pasko, kaya inaasahan magsisiuyan na ang marami sa atin sa mga kanilang probinsya. Jumbo to guys. Jumbo. And next, nandun po si JC. Jumbo. JC na po, mukhang ramdam na ang holiday traffic dyan ah. Kung simula ngayong araw, inaasahan na yung posibleng buhos ng mga detero dito sa North-Luzon Expressway o NLEX. Ayon nga sa pamunuan ng NLEX, ay nasa 5% ang posibleng itaas ng ilan ng mga detero sa expressway kung matumbas po yan ng halos 18,000 vehicles mula po sa 350,000 vehicles sa daily average. Marami na rin detero ang napapakabit ng RFID stickers para po tuloy-tuloy ang ilang biyahe. Meron rin inilabas na schedule ang Metro Pacific Railways Corporation para po doon sa installation ng RFID sa Pasko at bagong taon. Para rin masiguro yung maayos po na gawin ng mga motorista, suspended po muna yung roadworks index simula po kanina 6 a.m. hanggang sa bathali ng January 5. Mali po na lamang kung mayroong emergency repairs. Meron din na counterflow lanes para sa vehicles na may Tingnan niyo sa vlogger ko. Tingnan niyo guys. Ang oras, Hello. exit at entry points na counterflow ay pwedeng magbago depende sa traffic condition ayon po yan sa index. Sa ngayon po, nasa 1,500 na mga tauhan
gaya po ng patrol crew, tellers, incident responders, pati po security ang dineploy para po sa holiday exodus. Carrying the teams following yung incident na pagkakador ng isang menor de edad sa aning na puso. At good news din sa ating mga bihero, libre po ang tolls and legs, SCX at NLEX connectors sa Pasko at Bagong Taon mula po 10 p.m. ng December 24 hanggang 6 p.m. ng December 25 at mula 10 p.m. ng December 31 hanggang 6 a.m. ng January 1. Narito po ang mga ng NLEX at ilang bihero. Usually dito pag itong holiday season, marami-rami dito yung Maynila. So binabantayan po namin pa yung direction. So sa pagka po namin, mas marami pa rin po yung ating probinsya o parang sa probinsya. Ano ba? Road, inaasahan na magpapatuloy na itong buhos ng mga bihero hanggang sa January 5 ay naman po sa NMDA allowed na pumaan sa EDSA yung mga provincial buses starting po December 20 but that is from 10 p.m. hanggang alas 5 po ng madaling araw at pagsabit naman po ng December 24 kaya po ay magiging out of clock o magdama na. Good, balik sa'yo. Yan po ang expert report ni JC Cosito. At dito naman sa mga may scheduled flights ngayong Pasko, kinansela po ng Cebu Pacific ang ilang biyahe dahil sa mga booking